Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy pa rin ang paglayo nitong si Tropical Storm na may local name po na Jacinto. Ito po ay nakalabasan ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng hapon at huling namataan kaninang hapon naman sa layong 860 kilometers kanluran ng Pangasinan. Wala na itong direktang epekto, subalit yung trough o yung outer portion nitong si Bagyong Jacinto nagpapaulan po sa malaking bahagi pa rin ng northern and central zone, lalo na sa may Ilocos region, mga probinsya ng Abra, Apayao, hanggang dito sa may Batanes and Cagayan at pababa rin po ng Zambales and Bataan. Sa mga susunod na oras, asahan po yung mga kalat-kalat na ulan pa rin and mga thunderstorms. Dito naman sa may Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, down to Visayas and Mindanao, kitang-kita itong mga kaulapan. Associated pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat at mataas pa rin ang tsansa ng ulan. Dito pa rin po sa malaking bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region at kitang-kita rin po yung makakapal na ulap associated with thunderstorms. Dito po sa may Soxargen, Davao region and Caraga region, make sure na meron tayong dalang payong kung lalabas po ng bahay ngayong gabi at mag-ingat din sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong nakitang nabuong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa higit 1,400 kilometers po ito, silangan ng Southern Mindanao at base sa ating analysis, napakaliit pa ng tsansa na ito'y maging isang ganap na tropical depression din or mahinang bagyo sa susunod na 3 araw. Subalit patuloy natin itong imamonitor po dahil sa posibleng pagpasok din ito sa ating PAR sa susunod na 24 oras. Base po sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, either bukas ng hapon or gabi, nasa loob po ito ng PAR, itong low pressure area sa may silangan po ng Mindanao, and possibly pagsapit po ng Sunday, nasa may silangan na ito ng Eastern Visayas. Unti-unti pa itong aakyat pagsapit po ng unang araw ng Setyembre as a low pressure area sa may silangan po ng Kabikulan at simula po sa Martes hanggang sa Huwebes ay aakyat ito sa may hilagang bahagi po ng ating Philippine Sea. So base sa ating latest track potential forecast po, hindi naman inaasang tama ito sa ating kalupaan or magla-landfall, subalit posible ito maghatak ng habagat or southwest monsoon at ito pa rin yung magpapaulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao hanggang sa mga unang araw po ng Setyembre. Possible pa mabago yung direksyon at yung senaryo natin regarding sa nasabing weather disturbance kaya lagi po tumutok sa ating mga updates. Bukas naman po araw ng Sabado, August 30, malaking bahagi pa rin po ng Central and Southern Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng southwest monsoon. Pinakamataas ang tsansa ng ulan umaga pa lamang sa may Zambales, Bataan, pababa po ng Occidental and Oriental Mindoro hanggang dito sa may Romblon at lalawigan ng Masbate. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, sa umaga naman, fair weather conditions, bahagyang maulap, minsan nagiging maulap ang kalangitan, lalo na dito sa may parting Cagayan and Ilocos Norte. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi, dyan mas mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms o yung mga pagkitlat pagkulog na usually po nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Sa Metro Manila, may kainitan po sa tanghali hanggang 32 degrees and then from 2 p.m. onwards, dyan mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa ibang lugar gaya ng Tuguegarao hanggang 33 degrees Celsius, habang dito po sa may Baguio City bukas, presko mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, araw ng Sabado, magdala po ng payong at pananggalang sa ulan dahil magiging mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng hanging habagat. Pinakamataas ang tsansa dito pa rin sa mainland Palawan, Western Visayas and Negros Island region. Mag-ingat sa malalakas na ulan na nagdudulot pa rin po ng mga flash floods lalo na sa mga low-lying areas at yung malapit sa ilog and possible pa rin po yung pagguho ng lupa or landslide sa mga bulubundukin na lugar lalo na ilang araw po na umulan na doon. Dito naman sa may central and eastern portion of Visayas, umaga pa lamang makulimlim na ang panahon. Minsan sumisilip-silip ang araw pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, dyan na mostly cloudy skies, asahan pa rin yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms kaya magbaon din po ng payong. Sa ating mga kababayan po sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, meron ding epekto ng habagat. Dito po sa mga probinsya ng Tawi-Tawi, Basilan, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at halos buong Davao Region, umaga pa lamang, mataas na ang tsansa ng ulan dulot ng southwest monsoon. Mag-ingat din sa banta ng baha at landslides at laging tumutok sa ating mga advisories or even heavy rainfall warnings. Ito naman pong natitirang bahagi ng Mindanao, ang Soxargen, rest of Bangsamoro Region, asahan yung partly cloudy to cloudy skies at may tsansa din po ng mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi.
Temperatura natin sa Zamboanga City hanggang 31 degrees, habang mas mainit sa may Davao City up to 32 degrees pagsapit ng tanghali. Sa ngayon po, wala naman tayong nakataas na gale warning at wala rin tayong aasahang pagtaas ng gale warning o babala sa mga delikadong alon hanggang sa mga unang araw po ng Setyembre. Asahan lamang po sa Luzon and Visayas yung katamtaman na mga pag-alon po nasa 1 metro, more or less, umaakyat lamang ng 2.5 metro kapag meron tayong malalakas na hangin at ulan dahil po yan sa mga thunderstorms lamang. So eventually, bababa din po yan. Habang sa mga baybayin po natin dito sa Kamindanawan, asahan naman yung kalahati hanggang 1 metrong taas na mga pag-alon, malayo sa Pangpang, and possible na umabot lamang sa 1.5 meters kapag may mga thunderstorms. At base naman sa ating forecast for the next 3 days pa, asahan pa rin yung epekto nung paglapit nga ng low pressure area plus southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa August 31, araw po ng linggo, ito yung time kung saan nasa may silangan po ng Visayas ang nasabing low pressure areas o apektado ang Bicol region at Palawan ng southwest monsoon at yung outer portion ng low pressure area, doon magiging maulap at maulan ang panahon. Habang natita ng bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw pa naman po pagsapit ng linggo. Sa Lunes naman po, mostly cloudy skies na ang southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng mapag-ulan sa may Bicol region, Mimaropa, Quezon, and Batangas dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at southwest monsoon. Habang pagsapit po ng Tuesday, mas malaking bahagi na ng central and southern Luzon kabilang ang Metro Manila, makulimlim ang panahon, mataas ang tsansa ng ulan, make sure na meron dalang payong, habang ang northern Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Kabisayaan, kapansin-pansin po, pagsapit ng Sunday and Monday, yan yung time kung saan malapit po yung low pressure area sa may eastern Visayas. So pagsapit ng Sunday and Monday, mostly cloudy skies na, may epekto ng low pressure area sa may eastern and central Visayas, kabilang ang Metro Cebu, habang sa Negros Island region and western Visayas, maulap din ang kalangitan, madalas din ang mga pag-ulan, lalo na sa may Antique and Negros Occidental, dulot naman ng southwest monsoon na hinihila ng low pressure area. Kaya po mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at ugaliin pa rin ang pagdadala ng pananggalang sa ulan. Samantala, pagsapit po ng Tuesday sa pag-akyat ng low pressure area sa may silangan po ng Aurora, possible po na dito sa may Western Visayas and Negros Island region, meron pa rin pagkihila ng habagat kaya magiging makulimlim pa rin ang panahon, habang sa may central and eastern portions of Visayas naman, partly cloudy to cloudy skies, mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. At pagsapit naman po sa Mindanao, pagsapit ng araw ng linggo, malaking bahagi pa rin po ng Mindanao magkakaroon ng makulimlim na panahon. Mayroong mga thunderstorms, minsan malalakas yung mga pag-ulan. Again, mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Habang pagsapit po ng Lunes, araw ng pasukan, yung Zamboanga City po, Zamboanga Peninsula, magkakaroon ng mataas sa tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng southwest monsoon. The rest of Mindanao, mababawasan yung mga pag-ulan sa unang araw po ng Setyembre. Habang pagsapit ng Martes, malaking bahagi ng Mindanao magiging maaraw at mainit, possible yung hanggang 33 degrees dito sa may Davao City, at sasamahan na lamang po ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Ang ating sunset ay maaga po 6:09 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:44 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa naman panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Happy weekend po!